My God, I hate drugs. Kasunod ng muling paglantad ng dating pulis Davao na si Arthur Las Cañas, iginiit ni Senadora Laila de Lima na kailangan muling buhayin ang investigasyon ukol sa umano'y Davao Death Squad. Ayon sa Senadora, ipinapakita ng mga pahayag ni Las Cañas kanina na totoo at hindi gawa-gawa lang ang mga sinabi noon ni Edgar Matubato. Si de Lima ang nanguna sa pagpapaimbestiga sa umano'y DDS nung commissioner siya ng Commission on Human Rights. Si de Lima rin ang nagpresenta sa umano'y dating miyembro ng DDS na si Edgar Matubato sa pagdinig ng Senate Justice Committee kaugnay ng umano'y extrajudicial killings. This is definitely very explosive. Talaga hong dapat magkaroon ho talaga, mag-resume ng investigasyon dito. Kung ano man committee ang pwede, basta dapat totohanan po ang maging investigasyon dito. Hindi po ito kailangan ipagbaliwala na naman. May file naman po motion sa aking mga abogado dyan sa mga korte kung saan napunta yung aking mga kaso. So alam ko ang una nilang rin-raise is question of jurisdiction. Kasi malinaw po para sa amin na hindi dapat sa RTC, lalo na yung dalawa out of the 3 cases, na hindi dapat po yan talaga sa RTC, dapat po talaga sa Ombudsman. Now, so yun muna dapat ang i-resolve nila. So umaasa po ako na pag-aaralan ng gusto ng mga judges kung yan, yung mga grounds, yung mga issues na rin-raise ng aking mga abogado, at in the meantime ay wag na muna silang mag-issue ng warrant of arrest. In other words, isuspend na muna dapat nila kung ano man yung balak na pag-issue ng warrant of arrest, pending yung tingnan muna ng gusto yung mga issues na rin-raise ng aking mga abogado. Walk us through it. Paano yun? Binigay niyo yung complaint doon sa judges na may hawak mismo nung kaso po ninyo? Saan po ninyo binigay yung complaint po ng legal team ninyo about it? No. Yung mga motions na yan, yes. I prepare yan over the weekend. Pero in anticipation of yung pag-raffle nga ng mga kaso. Now, ang alam ko, ipa-file nila yon after na maraffle. Hindi naman pwedeng i-file yan before maraffle yung mga kaso. So I'm not sure if na-raffle na siya nga? No. Alam ko po na na-raffle na, pero hindi ko po alam kung final na ng aking mga abogado yung mga motions na ipa-file nga, kasi yun ang plano. As soon as the cases are raffled to particular branches of the RTC Muntinlupa, ay isasalang naman, ipa-file naman po ng aking mga abogado yung motions na naka-ready. Because ang principal issue nga pong rin-raise dito ay yung jurisdictional. Dapat ho, diniretso yan sa Ombudsman, hindi sa RTC. Kasi malinaw po na pinilit lang po yan na gawin na ipa-file sa RTC. Alam naman po nila yan na may depekto o mali o hindi tama, procedurally wrong based on existing law and jurisprudence, na i-file siya sa RTC. In fact, yung allegations mismo ng mga information, may mga nakalagay doon na taking advantage of my position allegedly as SOJ, using the influence, the power, and the power and influence of my office, and having moral ascendancy allegedly over the drug convicts. Ganun po yung mga naka-allege. So if that is the case, then clearly yung pinaparatang nila sa akin na nakipagkuntsabahan sa mga drug convicts are in relation to my office then as Secretary of Justice. Kaya yan naman talaga po, sigurado po ako dyan, na pinilit lang nila yan, sinadya lang nila yan na mapunta sa regular courts in the hope na makakuha kaagad sila ng warrant of arrest, at pinilit din nila yan at sinadya lang nila yan, is quite a stretch, na ginawang non-bailable yung mga kaso na yan. Hindi po pwede non-bailable yan. Kung assuming for the sake of argument, na tama yung mga aligasyon nila, hindi ho dapat yan papasok sa sinasabi nilang conspiracy
napakakatawa-tawa nga po yung ang accusation sa akin na drug trading. Masyado pong, it's such a stretch. Kasi yun nga ho ang balak na gawing non-bailable at makakuha kaagad ng warrant of arrest. Ma'am, yung Senate po, nag-focus po sila, ma'am. Ay, ma'am, yung kay Las Cañas na lang. Ma'am, what can you say about... Alam nyo, kaya nga pinakancel ko na lang muna yung press con ko. Pinamove ko for tomorrow. Lower mic. Kasi, di ho ba, alam nyo naman po yan, na nakaschedule nga po yung aking press con ngayon. Kanina, ng 11 o'clock. Kahapon ho, nung nalaman ko po, may nag-forward sa akin about the certain media advisory na meron nga daw hong press con si Senator Trillanes at 10 o'clock or 9 o'clock. So pinasabihan ko nga ho, sabi ko sa staff ko, pakisabi nga ako sa opisina ni Senator Trillanes, bakit ganun, meron din siyang press con when we were supposed to have press con also. So sabi ko kung pwede, mag-giveaway sila sa akin 11 o'clock because I'll be talking about my case, especially na mararaffle na po yung mga kaso kaninang alauna. Pero yung balik po sa akin, as relate to me, hindi na daw pwedeng makancel ni Senator Trillanes yung press con na yon kasi it's really something big daw yung ipapasabog. So I was even very curious last night, ano kaya yung something big? And hindi ko talaga inasahan yun. It was really such a hair-raising thing when we first, siyempre inabangan ho namin yung press con sa opisina ko. Nung lumabas po si Las Cañas, ay talaga namang nagulat kami. It's such a hair-raising thing. Hindi ko po inaasahan na lumantad na rin si Las Cañas. This is definitely very explosive. Talaga hong dapat magkaroon mo talaga, mag-resume ng investigasyon dito. Kung ano man committee ang pwede, basta dapat totohanan po ang maging investigasyon dito. Hindi po ito kailangan ipagbaliwala na naman dahil nga po at on its face, corroborative yung mga sinabi ni Las Cañas. At ang alam ko ay mukhang sample lang yon ng mga sinight niya na mga incidents. Kasi marami pa siyang dapat isiwalat dahil mas marami siyang alam kay Mr. Edgar Matobato kasi isa nga po siya sa mga leader. Lumabas naman po yun noon na although dininay na muna niya yan noong una. So, tama si Matobato, as I've been saying, totoo ang mga sinabi ni Mr. Matobato. Linait-lait nila si Mr. Matobato, kinestyon nila yung credibility. Ako rin, linait-lait din nila ako for producing Mr. Matobato. And here comes this very explosive development from Mr. Las Cañas. Kasi ano na ngayon nag-retire na siya. Diba lumabas din yun during the hearing na he was due to retire December of last year, December 16 po ata. So mukhang pareho rin yung rason niya kung bakit lumantad na siya na kailangan na niya magbigay ng public confession kasi nga na yung konsyensya niya sa dami niyang alam. It's time to make a public confession. It's time to make amends. Hindi na daw kaya ng konsyensya. Yun ho ang tingin ko dyan sa development na yan. Abangan na lang natin, please. Oh, yes. Definitely. Diretso. Kasi di ba remember to Mr. Edgar Matobato, ang sabi niya karamihan nung mga pinapagawa sa kanila ng mga killing assignments, karamihan dumadaan either or both kay Las Cañas o kay Benaventura. Nababanggit din kanina si Benaventura. Kasi yan daw yung mga close kay dating Mayor Rodrigo Duterte. Sila ang mas maraming alam tungkol sa Davao Death Squad. Thank you, ma'am. How are you?
Your bill is. Pero usap na yung hearing.